Magandang umaga po sa bawat isa. Bakit nakangiti mga kababaihan? Praise the name of the Lord. Minsan po nag-iisip ako Later na yun. Basa muna po tayo ng verse. Tayo po muna po tumayong lahat. Ayan. Ayan. Ating pong teksto. Proverbs chapter 1, 8 to 9. Meron po yung English at Tagalog. Ayan. Basahin ko po yung Tagalog. Ayan. Anak ko, dinggin mo ang aral ng iyong ama at huwag ipagwalang bahala ang turo ng iyong ina. Sapagkat ang mga iyon ay parang korona sa iyong ulo, parang kwintas na may dalang karangalan. Tayo po'y manalangin. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Patuloy mo kaming binibigyan ng kalakasan, ng buhay, upang magpatuloy na sambahin ka, paglingkuran ka, at patuloy mamuhay ayon sa iyong layunin. Lord, dalangin po namin ang iyong banal na Espiritu ang siyang patuloy na manguna, kumilos, kumatagpo sa kalagayan ng bawat isa sa amin. As we share your words, O God, we pray for your mighty presence be upon every one of us, even on online viewers, O God. Salamat po sa iyong kabutihan at kadakilaan sa aming buhay. Nawa ikaw ay laging makita, maranasan ng bawat isa sa amin. Sa iyo ang kapurihan at kalwalhatian, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Nakakaupo na po tayo. Ayan, sabi ko ba't nakangiti? Nag-iisip po ako Minsan nag-isip po ako, bakit babae ang nire-request kapag Mother's Day? Ayan. Actually, expected ko, meron na pong a month ago, puno na po yung schedule natin kung sino yung mag-speak for the anniversary. Tapos, nung nasa Bicol kami, bigla akong minessage ni Ate Ning. Ate Ning, ikaw mag-speak. Misunderstanding, hindi ko nabasa yung WM. Di sabi ko kay Pastor, Papa, ako daw magsasalita sa Sunday, may naka-assign na dyan. Sabi niya, ay oo nga pala, matagal na kami nag-usap ni Ate Ningning. Umuo ako na ikaw ang magsasalita. Sabi ko, may naka-schedule na dyan Sabi niya, hindi, basta ikaw kami na mag-uusap. So yun yung misunderstanding. Kaya 2 linggo na akong kinakabahan. Kaya sabi ni Tel, Nang, ikaw ba ngayon? Hinawakan ko siya sa braso. Kaya mo yan. So, sinlamig ho ng yelo. Ayan. Okay. Ang hirap mag-speak. Sabi ko, bakit ba ako napa-oo? Online nga pala to. Ito yung iniiwasan ko yung makita sa TV. Hindi ako telegenic. Ayan. So, sabi ko nga po, iniisip ko, bakit babae? Bakit hindi lalaki? Para tribute naman para sa mga babae, di ba? Kaya lang naisip ko, siguro yung mga nagpromotor ng ganito, kasi noon pa man yan kabataan ko pa lang, babae ang pinagsasalita nila, kadalasan po yan. Naisip ko kasi, kung lalaki magsesermon, pwedeng may umalma na babae, sermon kayo, hindi nyo naman naranasan kung ano yung naranasan namin bilang ina. Ayan. So may katwiran, Ayan. Kaya matatalino din yung mga pastorang babae. Gumagante sa panahon ng araw nila. Well, okay. Bakit nga ba? Ayan. So dito po sa Proverbs, well, actually, shinare po sa akin ni Pastor to. Sabi niya, bahala ka mag-sermon. Bigyan kita niyang yan ang sermon mo. Okay. So sabi po dito, habang binabasa ko po siya, lalong bumibigat yung dating niya. Sabi po dito, anak ko. Yan. Asan ba yung mga anak ko? Naka-online po sila. Minsan sa gabi sila umaattend.
at yung anak ko, manugang nandito. So, yung pong message na to ay hindi lang po para sa akin, kundi lalo na po sa mga kabataang babae at mga young women's. Ayan, commercial. Meron po tayong Young Women's Discipleship Program ng kababaihan po yan, under WM. So, if you are a young mother, just contact young mothers here. Ayan, si Ate Jem, ayan yung manugang ko, si Ate Tel, kasali na yan. So, if you are a young women, not only mothers, young women, you can involve yourself sa grupo na ito. Ayan. So, tahimik lang po sila ngayon. Pero unti-unti ho silang nagiging mas aggressive. Ayan, sabi ko, bahala kayo. Ayan, so, may mga plano sila no? Sabi ko, bahala kayo. So, sabi nga po dito, anak ko, ayan. I'm speaking of my children and your children's also. Anak ko, dinggin mo ang aral ng iyong ama. At huwag ipagwalang bahala ang turo ng iyong ina. Sapagkat ang mga iyon ay parang korona sa iyong ulo, parang kwintas na may dalang karangalan. Habang binabasa ko po siya bawat araw, lalo po kaninang umaga, sabi ko, hindi naman pala para sa amin to Parang sa mga anak to Napansin niyo po? Utos to ng Diyos, ang Diyos ang nagsalita dito, pero hindi lang para sa mga nanay. Bakit naging para sa nanay? Ayan. Ang ano po natin, ang Longman team po natin ay enforce. Ayan, enforce. Pag sinabi pong enforce, means to compel observance of an obligation. Ayan. To make people obey the law or rules. Or to force something to happen. Ayan. So, ibig pong sabihin ng enforce, E-N-F-O-R-C-E, from the root word force. Diba? Pag sinabing force, may push. Diba? Force po yan Ayan, force yan. Ibig sabihin, may lakas. Pag sinabi mong force, walang force na ganun lang. Kundi, intentional. Diba? May push and force. Pag enforce po, pag nilagyan ng EN, ibig sabihin, hindi po ako magaling sa English pero pag meron pong anong tawag doon? Prefix, tawag doon. Prefix. So, ini-intensify po niyan yung word, yung root word niyan. Kaya pag sinabing enforce, sabi nga dito, force something to happen. To force something to happen. Ibig sabihin, pag to force something to happen, kailangan may mangyari sa ginagawa mo. Sabi pa ho, ang meaning ng enforce is to compel. Pag sinabing to compel, pilitin. Sikapin. Pag yung word na ginamit po natin, pilitin, hindi pwedeng iwala doon yung sikapin. Siyempre, may pagsisikap yan, may effort. Mag-e-effort ka talaga. Sasadyain mo. Hindi pwedeng hindi mangyayari. Kaya sabi dito, sikapin. Ano yon? Observance of an obligation to make people obey the law or rules. Ayan. Kaya nga ako magbabasa po, kaya marami sumusuko magbasa ng salita ng Diyos. Sabi nga ano ba yan? Puro utos, puro utos. May nagsabi ng puro bawal naman Bible. Teka muna, wala pong bawal na salita kayong madidinig doon. Kundi, mababasa sa Biblia, wala hong bawal. Ano yon? Gawin mo. Ayun. So, may enforce po lagi yung salita ng Panginoon. Bakit po? Kasi mayroon tong ang Diyos hindi po siya nagsasalita ng walang dahilan. Kung papansinin nga po natin, every time na may utos ang Panginoon, may kalakip na pangako po yan. Kasi kung di nyo po alam na ganon,
Ibig sabihin, hindi po kayo nagbabasa ng Biblia. Sorry to say po yun. May sinabihan po ako ng ganun eh. Sabi ko, teka muna, kasi di tayo magkakaintindihan. Kasi sabi ko, nabasa mo na ba ang Bible? From Genesis to Revelation. Hindi siya kumikibo. Sabi ko, mag-uusap tayo ulit. Kaya lang hindi pa siya nagpapakita sa akin ulit eh. Ayun. Kasi mahirap po tayo magkaintindihan. Tapos sasalungatin nyo po yung nag-share ng salita ng Diyos, hindi nyo naman po pala nabasa to. Magkakaroon po tayo ng confusion sa pag-unawa sa pangako ng Diyos at sa mga utos niya kasi hindi po natin nabasa ng buo. Ang Diyos hindi po siya nagbigay ng salita ng Diyos para tayo sakalin at pahirapan. Kasi kung talaga nagbabasa po tayo ng salita ng Diyos, makikita po natin, bagamat mahirap sundin bilang tao, may dahilan po siya. Bakit? Gusto niya pagpalain niya tayo. Ayan. So tayong tao, mahilig tayo sa blessings, pero ayaw nating sumunod sa rules. Ayan. Parang ano ho yan eh. Yung sa appliances, kapag hindi nyo po sinunod yung rules, nagkamali kayo ng paglilinis. Di ba? Naalala ko yung nung bago pa lang uso yung tefal, yung maitim na kawali. Eh di merong nanliligaw dun sa pinsan ko, kwento lang naman niya. Sabi nung nanay, sabi niya, kasi nagluto, sige, linisin mo yung Kasi nung araw, di ba, naglilinis nagpapalakas sa magulang. Ganon, nanliligaw eh. Sabi niya, Nay, tinan mo, ang galing kong maglinis ng kawali, puting-puti yan. Alam niyo kung bakit? Nagalit yung nanay. Alam mo ba kung magkano yan? Ayan. Bakit? Kasi lalaki. Lalaki pinaglinis ng kawali. Siyempre talaga naman, ako hanga ho talaga ako sa lalaki pag naglinis. Malinis ho talaga. Ang braso niya malakas eh. Di ba? Yung tepal, kinudkud ng gano'n. Kasi ang itim daw, ang itim-itim, pinaputi niya. So sa palagay niyo, natuwa o hindi? Di ba? So, yun yung isa sa mga bagay na no? Maganda yung ginawa mo, pero mali. So, hindi lahat ng maganda, tama. Di ba sinasabi ni Pastor, hindi lahat ng maganda, tama. Okay. So, we are celebrating today Mother's Day. Ayan. To honor mothers, biological, ibig sabihin yung nanay mo sa laman, spiritual, wag po nating kalilimutan. So, noon ngang last Sunday, medyo in-emphasize po namin yan sa youth at saka sa ilang leaders, yung spiritual mothers and those who fill motherly roles. Bakit yung feel hindi nadadama, kundi pumupuno. Ayan, sino po yung pumupuno kaya sa motherly roles? Sa palagay nyo, sino yon? Yung mga tatay na nabalo, di ba? Natay. So, hindi lang po pambabae itong mensahe na to eh. No, in general din po to. Kaya lang bibigyan lang po natin ng pansin yung mga kababaihan ng konting level. Ayan. Motherly roles. Connect the theme. Okay. We connect the theme, enforce to the role mothers as enforcers. Ito po yung nakakalungkot ba? O sa isang banda, pag nalaman po natin ang salita ng Diyos, ano yung role ng kalalakihan sa kababaihan? Pero sabi dito, the role of mothers as enforcers of God's truth, love, discipline, and grace in the home. Sabi nga po, ang unang teacher ni Rizal ay si
Melchora. Melchora? Yes, Melchora Aquino. Yung nanay niya, di ba? Unang teacher. Kaya nga po ngayon hindi na tinuturo sa elementarya to eh. Di ba, Ate M, yung mga unang libro? Values yun eh. Laging nandun yun. Elementary ako, nabasa ko yan hanggang high school. Ano yun? Ang unang guro sa tahanan ay nanay. Kaya may picture yun ni Rizal at saka ni ano. No, yun yung hinahalimbawa sa atin. Pero bilang mga anak ng Diyos, nakakilala sa Panginoon, well, actually, hindi lang dapat ito sa nakakilala sa Panginoon, sa lahat ng kababaihan. Ayan. Na ine-enforce natin, sabi ko nga kanina, pipilitin natin, sisikapin natin. Amen? No? Na mag-obey sa batas, sa rules, at i-force natin to happen, something to happen. Kailangan may resulta. Hindi lang yung sinabi natin sa anak natin tapos wala na. O basta sinabi ko na, bahala ka sa buhay mo. Pero sa Panginoon, kailangan daw natin yung i-enforce. As a mother, we are the enforcers. Tayo yung tagatulak. Tayo yung nagsisikap na may makita tayong resulta sa mga anak natin. Nakakalungkot man po, pero kadalasan ba o kuminsan? Yung tinuruan natin ng tama yung anak natin, pinagsikapan natin, pero tayo pa nasisisi. Wala kang kwentang ina, naging ganyan yung anak mo. Pinabayaan mo. Ang sakit po nun, di ba? Na yung mula nung lumabas sa'yo, inalagaan mo, nagpuyat ka, pinaglaba mo, tapos nung lumaki, hindi na ho natin matalian eh. Di ba? May sarili ng pagpapasya. Kaya pag nagkamali ng pagpapasya yung anak natin, nagkamali siya, ang turo sa iyo pa rin. Bakit ganyan ang anak mo? Tinuruan mo ba ng tamang ano? Lalo nung unang panahon, di ba? At naabutan ko po yun eh. Pag yung mga bata nag-isalbahe, kaninong anak ka ba? Kay tatang ganun. Kaya pala ganyan ka. Di ba? Parang walang inang nagturo. Ayan. So, in a world of shifting values, ayan. Yun nga po, shifting values na po tayo eh. Godly mothers are key to enforcing righteousness in the next generation. Pero yung team po natin, enforce, colon po yan, the now generation. Ayan. Wag pong magkaroon ng misconception doon. Yung sinasabi pong the now generation, bagamat yung pong verse na ipopost po siguro dyan, siguro sa mga susunod na Sunday, mapopost na po natin dyan. Yung tema po nung team natin parang patungkol sa kabataan. Hindi po. Yung team po for the now generation, tayo nasa henerasyon ngayon. Tong henerasyon ngayon. Kaya ako sabi ko, in a world of shifting values, nasa mundo na pa tayo ng kakaiba. Kaya nga may sinasabi ko nung araw. Ayan. Kaya minsan sinasabi ng mga kabataan ngayon, sabi ng, may anak ako nagsabi sa, Mama, kasi panahon nyo yun. Ngayon, iba henerasyon namin. Pero pagdating sa values, hindi po nababago yun, di ba? Hindi po dapat mabago. Paano hindi mababago to? Nakasalalay po sa ating mga magulang. Kaya sabi ko kanina, minsan nakakalungkot, di ba? Laging nakaatang sa nanay yung pagtuturo sa anak. Di ba dapat ang lalaki mas makita ng anak kung paano siya maging matatag na ama ng tahanan at kung paano siya magdisiplina. Yan.
Sa June pa po kayo. Kami po ngayon. Ayan. So, shifting values nga po eh. Ayan, okay. Number 1, enforcing spiritual foundations. Sa ating pong mga nanay, bagamat tanggapin na po natin yun, sa atin nakaatang yung pagtuturo. Kasi nga, ang mga tatay, madalas wala sa tahanan. Di po ba? So, chain reaction po yan eh. So, sabi, enforcing spiritual foundation. Totoo naman, kahit naman po sa ibang denominasyon, galing din ako doon eh, ang nag-aakay magsimba, nanay. Diba? Bihira po yung tatay eh. Pero mas maganda sana kung tatay, diba? Mas enforcing. Yan. Yung kahit sa takot, dahil sa takot susunod. Sa nanay kasi kahit, kaya ako minsan sinasabi, na, mama, para kang sirang plaka. Ayan. Nanay, para kang sirang plaka. Paulit-ulit eh, no? Kasi bagamat nandun yung teaching natin, yung may kakaiba kasi sa lalaki eh, pag nagsalita eh. Di ba? Okay. So sabi dito, sa 2 Timothy 1:5, I am reminded of your sincere faith, which first lived in your grandmother Lois and in your mother Eunice. Ayan, siya po si Timothy. Sinabi ni Pablo yan kay Timothy, hindi ko nalilimutan ang tapat mong pananampalataya na naunang tinaglay na iyong lolang si Loida at ni Eunice na iyong ina. Natitiyak kong nasa iyo rin ang pananampalatayang ito. Ayan. Paul recognized Timothy's faith was taught and enforced by his mother and grandmother. Ayan, tinuro. Pag sinabing enforce, talagang sinikap, pinilit, ituro, no? Bata pa sinasama na, no, sa mga gawain. Mother's model prayer. Ayan. So nadidinig ng anak kung paano ka manalangin. Dapat pinadidinig po natin 'yun. May time kaya nga po meron mga sermon si pastor yung family altar. Dapat may family altar po tayo. Na nadidinig ng mga anak natin paano manalangin. Paano nila matututunan kung paano manalangin? Yung apo ko nga ho pagka minsan nag-online prayer kami, lahat po yan paggabi. Sasabihin niya, pag nauna kami mag-pray ni pastor o kaya ako, sabi niya, Mikay muna, Mikay muna daw magpe-pray. Ayan. Kahit minsan yung prayer niya pang pagkain. Gabi na, pagkain pa rin eh. Alam niyo ba yung prayer ng bata na pagkain yan? Tinuruan kasi nung anak ko na prayer sa school, gano'n. Pag kumakain, gano'n. So, natatandaan niya yon. So, kaya pag nagpe-prayer kami, parang kakain kami yung prayer niya. So, kino-correct naman siya. Ayan. Bible reading and church involvement. I-push po natin yung mga anak natin sa gawain. Kahit na magalit sila, makulitan sila. Naalala ko kasi nanay ko na maliit ako eh. Kasi nga yung values na libro, natutunan ng nanay ko yun eh. Elementary pa lang hanggang high school. Yung libro na yun. Ewan ko bakit sinunog ang mga lumang libro. Pero magaganda po yung libro noon. Tinuturuan ako magsulat ng nanay ko. Ayaw ko. Kasi gusto ko maglaro. Common naman po yun eh. Diba? Pero nung nag-aaral na ako, naisip ko yun. Bata pa po ako noon Sabi ko, bakit nga ba hindi ko sinunod ang nanay ko? Bata ako yun. Nung mag-aral ako ng grade 1. Bakit? Pumasok ako ng grade 1, hindi ako sanay magsulat. Hindi rin ako marunong bumasa. Nung pinasok ako ng tatay ko, nagkaklase na. Yung mga kaklase ko, nagbabasa na. Ako hindi pa. Nahihiya tuloy ako. Wala akong alam eh. Naalala ko kung nanay ko sana, sinunod ko noon, imbis na naglalaro ako, nagtiyaga akong magsulat, nagtiyaga akong mag-aral. Hindi sana ako mukhang tameme. So, bata ako yun, naisip ko yun. So,
hindi naman po masamang maging disiplinado. Pero maiisip din ng mga anak natin na kahit pinapalo niyo yung kamay, kasi nung araw pinapalo kamay ay pagsumunod. Mga teacher nun may stick lagi, di ba Ate Em? Pag ayaw magsulat ng bata, pak! Sulat ka. Ngayon ho, hindi pwede yun. Ikukulungan teacher. No? Wag naman sobra, no? Pero may advantage eh. Yung magagaling nating mga mambabatas, si Recto, di ba? Yan yung gumawa ng konstitusyon natin eh. Sinasabi nila, pinapalo sila, sinasako pa nga sila eh. Di ba? Pero, naging matatag ang mga bata. Train up a child in the way he should go. Ayan. They discipline not to control, but to form character. Ayan. Dahil yung verse po natin sabi, anak ko. Ayan. Anak. Lahat naman po tayo anak, di ba? We discipline not to control, but to form character. Hubugin yung ugali. Alam niyo po, sa San Antonio, madalas na po kami sa Quezon. Ang mga tao po doon, pag nakasara pintuan ng bahay mo, hindi sila basta papasok. Hanggat hindi mo sila pinapapasok. Kahit bukas na yung pintuan mo, hindi sila papasok sa pintuan ng bahay mo hanggat hindi mo sinasabi, "Lika, pasok ka, pasok ka." Pag may itatanong lang sila, ganun nila, ewan ko, siguro ganun yung kaugalian nila doon. Kahit sa bakuran mo, hindi sila basta papasok sa gate mo nang hindi mo sasabihin, "Pasok na kayo." Ayan, taga Quezon po si Ate Eden. Ayan. So, hindi ko pa po alam kung ano yung mga kaugalian nila. Pero karamihan sa mga lumang bahay doon, wala pong pintuan dahil sa kahirapan. Pero yung disiplina na formed sa kanila. Ito yung madalas na misunderstand tayo. Disiplina natin yung mga anak natin. Kaya nga yung human rights, di ba? Bawal paluin. Ngayon nga, sabi, ang teacher hindi pwedeng sigaw-sigawan ang bata. Ang hirap pong magturo. Kayo ba, kaya nyo magturo na hindi napapasigaw? Kaya sabi nga ho ni Pastor King, nung isang best per service, tinanong nila sa teacher na ini-interview nila, "Gaano kataas yung mo?" Ano ba yun? Pasensya. Kahit number 5 na yung pasensya mo, napapataas na yung boses mo eh. Di ba? Hindi balanse, no po? Ayan. Kaya tingnan nyo magiging resulta ng estudyante ngayon. Ayan. They discipline not to control, but to form character. And, dinagdagan ko and direction. Diba? Ako po siguro kung hindi, sinasabi ko mabagsik talaga ang tatay ko eh. Dahil nakita ko talaga nun, sinampal niya yung kapatid ko nung nakakita ng love letter sa libro ng kapatid ko. College ang ate ko nun. Sabi ng tatay ko, "Di ba ang usapan natin, walang magnonobyo hanggat hindi natatapos?" Pak! Ba't hindi ka matatakot? Ang layo ng age namin ng ate ko, elementary lang ako noon, siya college. Tumanim sa isip ko po yun. Ngayon po, ganun din yung roles na ginagawa namin sa anak. Bakit? Sabi nga ng mga anak ko, "Mama, kasi sabi mo ganito, kasi sabi mo ganon." Kasi anak, yun yung safe procedure of discipline. Na kahit sabihin yung generation ngayon, Generation X, iba yung generation nyo sa generation namin. O sige, tingnan nyo, ano nangyari. Diba?
walang respeto sa matanda. Sa amin tinuro din, pag nagsasalita ka anak, sinuhin mo kung sino yung kaharap mo. Sasabihin po, kasi matalino, kaya ganun sumagot. Come on. Nasaan ang values? Mabuti pang makipag-usap ka sa may kulang, na may paggalang. Siguro magkakaintindihan kayo. Meron bang nag-usap ng matino, parehong galit? Diba? So, pag-isipan po natin yon. Pinagtatanggol ko ba? Well, pinauunawa ko lang po. Ayan. Hindi po kami nagdidisiplina, mga magulang. Kasi magulang na rin ako eh. Kaya minsan sabi ni Pastor, hintayin mo kapag naging magulang ka na. Yeah, totoo naman yun eh. We've been there. Ayan. Pero mas maganda ang relasyon kapag marunong kang sumunod. Diba? Kapag tama yung ating pagsunod sa anumang larangan ng buhay, nakikita natin nagiging maganda resulta. Walang sumunod sa isang batas o utos, lalo na sa utos ng Diyos, na naging mali ang resulta. Kahit sabihin niyo pang, sinunod ko lang naman nararamdaman ko eh. Gusto kong maging masaya. So, mag-isip din po tayo. Kasi, bakit nagdidisiplina ang magulang? Kasi, gusto natin magkaroon ng direksyon ang buhay na magiging anak natin. Much, much better than ours. Di ba? Kung mabuti na yung kalagayan natin, dapat maging mas mabuti yung kalagayan ng mga anak natin. At may katwiran tayong sabihin na, gayahin mo ako anak. Kaya lang, hindi natin masabing gayahin mo ako anak, kung mismong tayo, hindi rin tayo naging masunuring anak. Kaya nga sasabihin, kasi mahirap lang ako, kasi wala akong ano. Isipin natin bakit tayo hindi nakatapos, isipin natin bakit hindi tayo sumunod sa magulang natin, hindi tayo nagsikap. Kaya nga sabi ko nga ako kanina, yung verse na to para sa mga ano to eh, sabi, like a gardener pruning for healthy growth, mothers correct to help children flourish. Ayan. Ayaw nating pinuputulan ng halaman, di ba? Kasi nanghihinayang tayo. Pero hindi pala. The more na pinuprune mo siya, lalong lumalago. Di ba? Yung talbos ng kamote nga po eh. Di ba? Ang bilis pala niya. Habang pinuputulan mo ng dahon niyan, yung dulo, nagsasanga siya. Di ba? No? Ganon din yung ano eh. Mas marami tayong magagawa, parang tayo. Sino mas maraming nagawa sa buhay? Yung pong hindi sumunod, nagkamali sa batas, nakulong. O yung nagtiyaga sa kabila ng kahirapan, nagsumikap, nakatapos, nagkapamilya. Sino ang mas maraming nagawa sa buhay? Di ba po yung sumusunod kaysa hindi sumusunod? Minsan mahirap lang kasi nga may sarili tayong gustong gawin. Kaya lang, panapanahon po ang pagkilos, di ba? Kaya nga sabi po dito sa Hebrews 12:11, habang tayo itinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Ngunit pagkatapos nyon, maraming mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Ano sabi? Mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Dali naman po sigurong intindihin, di ba? Pag sumusunod ka, hindi ka maliligaw. Di ba? May Waze na ngayon eh. Kaya lang si Waze minsan nililigaw ka eh. No?
Pero kadalasan, tama. Di ba? Tama yung patutunguhan mo eh. Pero pag gumawa ka ng sarili mong daan, ano mangyayari? Ikot ka ng ikot. Hanap ka ng hanap. Para ka nasa maze. No? Hindi mo alam, yung tinutumbok mo pala, pader na. Wala ka lang susulingan. Di ba? Kasi nga po sabi dito, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Si Lord po nagsabi nito eh. Kaya nga po yung pagsunod sa salita ng Diyos, we cannot get wrong. Hindi po tayo magkakamali. Kasi si Lord ang nagsabi. Ayan. So, asan na po tayo? Enforcing love discipline. So, tapos na po tayo doon. Number 3, enforcing unconditional love. Ayan. Isaiah 66:13 sabi, as a mother comforts her child, so will I comfort you. Ayan. So I will comfort you. Aaliwin kita, Jerusalem, tulad ng pag-aliw ng ina sa kanyang anak. Mothers enforce grace, constant, comforting, and enduring. Ayan. Hindi nagbabago, umaaliw, at enduring. Ano ba Tagalog na enduring? Nagtitiis. Ayan. Ganda nun ah. Gusto ko yun. Enduring. So yung nag-i-enforce po tayo ng biyaya ng grace. Ito po na-share ko na nung huling nagsalita ako dito tungkol sa kababaihan naman. Women's Month po yun. Minsan nasasabihan ang isang ina na konsentidor kapag yung anak niya nagkamali ng pagpapasya yung anak niya, nalulong, na drug addict, tapos nakulong. Pero yung nanay, matyaga pa rin siyang lumalakad. Nagdadala ng lahat ng kailangan ng anak niya. Pumipila ng mahaba para makapasok sa kulungan. Makita yung nanay niya. Masakit man pong minsan sasabihin, kaya naging ganyan yung anak niya kasi kinonsinti niya. Hindi naman po siguro lahat. Pero ang gusto kong ipunto doon, ito yung enduring. Kahit masakit sa kalooban mo, yung anak mo nandun, ang tunay na nanay na may pagtitiis at tunay na pagmamahal, kahit naiinis, nagagalit, pagtsatsagaan niyang puntahan yung anak niya. Kahit nagkamali ang anak, patawarin niyo po ako kung mali. Anak pa rin kasi niya yan eh. Kasi ganun tayo minahal ng Diyos. Pero tayo, minsan nakakilala sa Panginoon, hindi natin matanggap yung mga taong salbahe. Nagkamali. Lord, forgive us kung di namin magawang mahalin ang hindi karapat-dapat mahalin. Ang Diyos lang talaga kaya niyang gawin yon. Sasabihin natin, Diyos lang ang may kaya nun. Hindi po. May mga taong hindi niya kadugo, pero pinagtiyagaan. Kaya nga may mga lumalabas ng kulungan. Mas gusto nila sa loob ng kulungan. Bakit? Kasi may mga umabot sa kanila sa loob ng kulungan. Dahil paglabas nila, alam nila walang aabot sa kanila. Dahil miski kapamilya nila, hindi sila tinatanggap. Sabi ko, nag-iisip din ako, Lord, ako hindi ko rin po kayang gawin yun, Panginoon. Pero I prayed for those people na binigyan mo ng pag-ibig para doon. I'll just pray.
na pagpalain mo yung mga taong tumatanggap sa mga taong to. Kasi ako hindi ko kaya. Nakakalungkot man pong tanggapin yung katotohanan, hindi naman po natin talaga kayang gawin lahat. Pero binibigyan ko po ng papuri ngayon yung mga, kasi binanggit po dito yung sa unahan yung fills the mother's role. Sila po yung pumupuno sa role ng isang ina, sa isang pagmamahal ng isang ina. And I salute you, people, na merong pusong para sa mga ganung tao. Binigay po sa inyo yon, ministeryo ng Diyos yon para sa inyo. Binigyan po kayo ng ganong puso. Ayan. Unwavering love. Even when enforcing rules, a mother's love is unwavering. Hindi po nababago yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, kahit naiinis, nagagalit, parang ganito. Di ba, naiinis ka sa anak mo kasi hindi sumusunod. Anong gawin mo? Oh, 12:00 na, sige kumain ka. Tapos yung nanay tuloy pa rin yung sermon. Pero pinakakain. Di ba? Kaya huwag niyo pong gawin yun. Maiinis sila. No? I-illustrate ko lang po yun para maintindihan ng bawat isa na ang nanay hindi sa nangungunsinte. Kaya lang, alam ng isang ina kung ano yung kailangan ng anak niya. 12:00 na, kailangan niyang kumain. Kaya lang dahil naiinis siya, yung sermon niya, sabi nga yung mga nanay mahilig maglitanya. Wala naman teksto. Lagyan niyo po ng teksto. Practice po yan para mag-sermon kayo ng tama. Lagyan po ninyo ng teksto. Tsaka ilagay niyo po sa oras. Ayan, pakainin niyo muna, tsaka niyo po sermonan. No? Yun yung sinasabi. Kahit naiinis, nagagalit, pinakakain pa rin. Kasi nga, puso ng isang ina. Sabi po ng isang komento, ganun kasi yung pag-ibig ng Diyos. Kaya nga sabi ni Lord siguro, ay talaga wala akong makitang ano sa inyo. Ibibigay ko na nga lang yung anak ko para matapos na. Di ba? Kasi baka abutin tayo ng siyam-siyam, hindi na kayo maligtas. Bibigay ko na yung anak ko sa inyo. Siguro sa inis ni Lord, no? Wala po, Lord. Para praising lang po yun. Ayan. So, this love reflects the heart of God. God's love is seen through a mother's embrace, both strong and tender. Ayan. Kaya ako minsan, ako dito, kahit lalaki, tinatapik ko po. Hindi lang ho ako mahilig magyakap pa, kasi baka magselo si pastor. Minsan may nagsabi kay pastor kasi sinabi, ikaw ganito. Yun lang, si pastor hindi niya kayang gawin yun eh. Ako minsan, pag may kina-counsel kami, tapos nagalit na ako, ikaw, si pastor, nakatingin lang siya. Tinitingnan niya ako. Hindi, pag nagalit po ako, motherly love lang po yun. Tapos after counseling, sabi niya, Pastor, pwede ko po bang yakapin si Sister Nene? Sige, yakapin mo. Siguro isip niya magsiselos. Well, actually, hindi po kasi ako touchy talaga na ano. Ganun lang. Ayan. Kaya po, bawat isa sa atin, pwede naman po natin gawin yun. Let's appreciate others as a mother para to reflect God's love. Ayan. Kaya nga po may picture po sa ano eh. May picture ba? Doon sa PowerPoint. Mother's love is the most unconditional and the purest form of love. Minsan mahuhusgahan nga ho tayo na parang nangungunsiti tayo. Pero yung pag-ibig ng isang ina, ang makauunawa lang niyan ay isang ina at ang Diyos. Amen. Pag nagkasala ka, sinong uunawa sa'yo? Sino ba? Di ba? Kaya nga nung maliit mga anak ko, Nak, dapat kami best friend ng papa nyo. Kami ng papa nyo, best friend nyo. Hindi ibang tao. Bakit?
Kasi nga ho, minsan yung best friend mo nagiging best of enemy. Di ba? Pero kung magulang mo, you can trust your parents. Ayan. Enforcing kingdom mission. Ayan, enforcing kingdom mission. Andito na po tayo. Kasi sa una binanggit ko, ano yon? Enforce natin ang ating mga anak, tayo mga nanay. Ano yun? Enforce natin. Enforce po natin sila sa pag-ibig sa Panginoon, sa character, at gayon din sa pagsaserve sa Panginoon. Ayan. Nakakalungkot mo pong isipin kasi nasaksihan ko to eh. Totoo po yung pangako ng Panginoon. Ano po yung pagtatapat na ginawa natin ngayon at paglilingkod? Yung kaapu-apuhan. Up to 4th generation po ang pagpapala ng Diyos. Basahin niyo po yung Deuteronomy. Nandun po yun. Diba? Ano yan? Tubong lugaw po yan eh. Kaya wala pong panghihinayang sa paglilingkod sa Panginoon. Ang nakakalungkot na parte, nakita ko po, ang Bethel po ay 71st. Dumating po kami dito, 40th anniversary, 50th. 50th po yata. No? 50th, no? Yun yung unang anniversary na nandito na kami. 50th. Pero yung mga panahon na yun, may mga dinalaw kami, nakita ko po yung blessing ng Panginoon sa mga anak. Na ang kwento nila, alam mo, Sister Nene, dati tumitira kami dyan sa Libis, sa bangketa. Pero dumadalo kami dyan sa Caloocan, Bethel. Ang bahay namin, tumutulo, ganito, ganyan. Yun ang kwento ng matanda. Pero ngayon, nung nandun na kami, yung bahay nila maayos, maganda. Sabi ko nga, buti sila may bahay. Bahay nila bato, ang anak nila nasa ibang bansa. Sa pagtanda niya, naranasan niya yung pagpapala ng Diyos sa mga anak niya. Ang tanong lang ho, nag-isip lang ako, kaya lang, yung mga anak niya, wala dito. Kasi nasa ibang bansa eh. Naisip ko lang, sana nagpapatuloy sila sa paglilingkod, saan man sila dali ng Panginoon. Talagang dumanas daw sila ng hirap, maging mga anak niya naranasan yun eh, hanggang sa makatapos. Ang gagaling naman ng anak, biyaya ng Diyos. Di ba? Pinagpala ng Diyos yung mga anak nila. Kasi pangako ng Diyos yun eh. May panghihinayang po ba sa ating paglilingkod sa Panginoon? Wala po. Kasi pangako ng Diyos yun eh. Tingnan nyo, kahit hindi naglilingkod yung anak, nakakaranas ng ano eh. Pagpapala ng Diyos. Magbisita po kayo, lalo yung mga hindi na dumadalo. Alam nyo yung iba sa kanila, yung mga nanay nila, namayapa na. Pero, yung pinaglingkod nila dito sa Caloocan, Bethel, ang dami pong naging miyembro dito, simula nung nakarating kami dito, dinadala sa ibang bansa, pamilya. We are just praying. Kaya lagi sinasabi ni Pastor, kung saan man kayo pupunta, maghanap kayo agad ng church. Bakit? Kasi yung blessing ng Panginoon, napuputol po yan kung walang nagpapatuloy. Kaya nga po, God is enforcing us. Pinipilit tayo ng Panginoon o pinupush tayo ng Panginoon na tayong mga may edad, tayong mga nauna, o lalo na yung mga nanay, turuan yung ating mga anak maglingkod sa Panginoon. Kaya nga sinasabi ko sa kababaihan nun, kung mahal niyo po yung anak niyo, maglingkod kayo sa Panginoon. Gusto niyo pagpalain ng Diyos yung mga anak niyo, maglingkod po kayo sa Panginoon. At turuan natin yung mga anak natin maglingkod din sa Panginoon. Kami po sinasabi namin sa mga anak namin, Nak, huwag kayong maging kampante dahil kami ni Papa naglilingkod. Mas masermon po ako kaysa kay Pastor pag sa bahay. Huwag kayong maging kampante. Bagamat nakikita niyo yung bunga ng
ng paglilingkod namin, yung pagpapala ng Lord, hindi tayo pinagkukulang. Hindi man tayo yumayaman, pero hindi tayo pinagkukulang ng Lord. Napuputol yan kung may plano kang magpamilya, maglingkod ka sa Panginoon. Para makatagpo ka ng asawang naglilingkod din sa Panginoon, para yung anak mo maranasan din yung pagpapalang nararanasan mo ngayon. Dahil ang magulang mo naglilingkod sa Panginoon. Ano man pong pinagtapat natin sa Panginoon, hindi po nasasayang lang. Bakit? You cannot outgive God. Hindi natin malalampasan ang pagpapala ng Diyos. Hindi natin pwede sabihin sa Panginoon, Panginoon, tama na yan, naglingkod na ako eh. Katulad nung bago pa lang kami sa ministeryo, yung dinatnaan namin, sabi, Pastor, dati kami na nag-visitation eh. Sila naman. Hindi po ganoon. Ang paglilingkod po, kaya tayo binibigyan ng Diyos ng buhay kasi para magpatuloy mabuhay, patuloy i-share yung kabutihan ng Diyos, nang sa ganoon mas marami pang mapagpala. Di po ba? Kaya nga napakahalaga na tinuturuan natin yung mga anak natin maglingkod, hindi po natin iniiwan. Sayang po kapag hindi natin nadala ang ating mga anak sa Panginoon. Kung ang mga anak po nyo ngayon nagdurusa, naghihirap, may kulang. Hindi ko po sinasabing sumpa ang hirap, pero kahit naghihirap ka, makikita mo ang Diyos ang pagpapala niya. Maging sa mga singles, sa mga widowers, sa mga blessed singles, mga hindi nakapag-asawa. Ang Diyos hindi sinungaling sa kanyang pangako. Kaya nga tinan nyo, si Hannah, dinedicate niya sa Samuel sa Panginoon. Di ba si Hannah, baog. Dahil sa kaiiyak niya sa altar, pakikiusap niya sa Panginoon, binigyan siya ng anak. Di ba? Enforcing kingdom mission. Ayan, sabi niya, sa 1 Samuel 1:27-28, hiniling ko sa kanya na ako'y pagkalooban ng anak at binigyan nga niya ako. Kaya naman po, inihahandog ko siya kay Yahweh upang maglingkod sa kanya habang buhay. Pagkatapos nito, sinamba nila si Yahweh. Ayan, sasabihin nyo, uy, pag binasa nyo po yung passage na yan, ang sabi doon, simula nung mawalay na sa ina, hindi na dumedede, dinala na ni Hannah sa templo si Samuel. Sabihin nyo, ay, kawawa naman, ang bata-bata, ganun. Hindi po, pag binasa nyo pa rin po yung tungkol doon, binanggit din doon, dinadalaw ni Hannah yung anak niya. Pero idinedicate niya talaga, ganun Sa totoo lang po, ang mga Hudyo kasi matalino sila. At a young age, madali silang umunawa. Kaya nga sabi, pinakamatalino daw tao na Hudyo. Diba? Bata pa lang po talagang tinuturuan na nila paano maglingkod sa Panginoon. Hindi basta pinamigay ni Hannah, kundi bagkos gusto ni Hannah na i-dedicate bilang maglingkod siya sa Panginoon. Tingnan nyo, nung bata pa ako, nadidinig ko na to. Nung nasa kabila pa ako, na denominasyon. Pinipilit ng mostly mayayaman na magkaroon kahit isang anak na naglilingkod sa simbahan. Tinanong ko yun, doon sa mga ganon. Kasi yun daw isang senyales na patuloy na silang yayaman. Hindi mawawala yung yaman nila. Kasi nag-dedicate sila ng kadugo nila. Sa atin po hindi ganon. Kaya po natin inaano na maglingkod, hindi lang po bilang pastor. Huwag niyo po ako ma-misunderstand dito.
Ano man pong ginagawa natin sa Colossians, sabi, ano man gagawin natin para sa kalwaltian ng Diyos. Kaya nga po, we are encouraging everyone to be involved in our departments. Men's, youth, women's. Even in children ministry. Bakit po? Kasi yung pinaglilingkod natin sa Panginoon, yung oras na binibigay natin sa Panginoon, ibabalik po ng Diyos yan. Di ba? Kaya nga po dito si Hannah, dinedicate niya si Samuel. Bakit? Gusto niya kasi yung anak niya maglingkod ng husto sa Panginoon. Ayan. Pero sa mga anak po natin, sa generation ngayon, hindi po pwedeng ganun ngayon no? Kailangan mahabang eksplanasyon. At gayon din, madali pong ipaliwanag ang paglilingkod sa Diyos. Bakit natin pinupush sa mga anak natin maglingkod sa Panginoon? Kasi naranasan natin. Huwag niyo pong i-push ang anak niyo kung mismong kayo, hindi kayo naglilingkod sa Panginoon. Kasi wala ho silang makikitang gayahan o example paano maglingkod sa Panginoon. Amen. Paano po maglingkod sa Panginoon? Just involve yourself sa mga departments, tuturuan po nila kayo. Ayan. Sabi nga po sa mga awit 127:4, ang lalaking mga anak sa panahong kabataan, ang katulad ay palaso sa kamay ng isang kawal. Ayan. Mothers aren't just raising children, they are sending arrows. Ayan. Natutok po yung isip ko doon sa arrows. Noon ipanganak po yung bunso namin, si pastor kasi naghahanap yan ng pangalan. Pag malapit na akong manganak, naghanap siya ng pangalan sa dictionary, ganyang kakapal. Ayan, meron silang dictionary sa bahay na ganyang kakapal. Yung anak po na, yung mga pangalan ng mga anak ko, kinukuha namin doon. Maliban doon sa panganay, talagang mix ng pangalan namin. Tsaka yung paborito niyang propeta. Ayan. Jere, Job. Si Jeremias, tsaka si Job. Ayan. Kaya po iyakin siya. Kasi si Jeremias iyakin. Ayan. Nung pang-apat na, nahirapan siya. Sabi niya, J. Puro J. Kaya hindi ko po kasalanan yun. Siya yung pumili. Ayan. Di ba sabi niya, nahirapan na raw siya kasi puro J. Hanggang apo niya, J. No? Kaya binago na nila yung pangalawa. So, sabi niya, Jarvis. Ayan, Jarvis. Sabi ko, bakit naman Jarvis? Kasi yung pangatlo po namin, Jasper. Kasi, bakit Jasper? Sabi ko, bakit Jasper? Kasi treasurer ako ngayon eh. Treasurer pa lang po siya ng Section 1. Tama. Section 1 kasi siya dati. Tapos na si Jarvis na, sabi ko, bakit Jarvis? Ang ganda, no? Sabi niya, ano yan? Spear. Bakit naman spear? Parang papatay. Ganun. Pero itong verse na to, napansin niyo po, di ba? Ang lalaking mga anak sa panahong kabataan ay katulad ng palaso sa kamay ng isang kawal. So, we are sending out arrows. Their influence extends beyond the home and into eternity. Napansin ko po, binulay ko yung arrows na yan, yung spear. So, may tulis, no? Sa lahat ho ng anak ko, yung bunso namin ang gala. Palakaibigan. Palabarkada. Minsan sabi ni pastor, since mahilig ka naman magbarkada, sinisharean mo ba yung mga kaibigan mo? Minsan dito sila nag-i-stay sa ano. Sabi niya, nak, huwag mong kakalimutan ha. Dinadala mo sila dito sa office ko. Sana, masharean mo sila tungkol sa Panginoon. Bakit po lalaki lang? Iba kasi ang impluensya ng lalaki. Tsaka kasi yung sinulat ng Bible, mostly ang inuutusan mga lalaki. Pero, mapapansin po natin, mas maraming babae. Diba? So, yung ating mga anak, tinuturuan po natin hindi lang para turuan ng magandang ugali at magkaroon direksyon ng buhay, kundi maging tagapaglingkod ng Panginoon. Lalo po yung mga kabataan ngayon, ang dami nilang oras makipagbarkada,
Pero tanungin nyo nga, anak, sinishare mo ba si Jesus sa mga kaibigan mo? Naalala ko po yung sinabi ko nung last Sunday sa kabataan. Marami tayong kaibigan. Sinasabi natin, mahal natin yung kaibigan natin. Best friend natin. Parang higit pa sa dugo, sabi nga no? Kung mahal mo kaibigan mo, na-share mo ba si Jesus sa kanya? Sa panahon na may problema siya, niyakap mo siya, tinapik mo siya, inabot mo siya, maging yung bulsa mo. Pero si Jesus, sinubukan mo bang i-share kung ano yung nagagawa at kayang gawin ni Jesus sa buhay niya? Habang sinasabi ko po yun nung last Sunday, sabi ko, nagfo-flow po yung oo nga no. Sinesermon ko po, oo nga, nag-oo nga yung kalooban ko. Ano yun? Sinasabi nating mahal natin ang isang tao, pero wala tayong panahong ibahagi ang higit na magmamahal sa kanya. Forever. Kaya nga po yung mga kabataan natin ngayon, lalo sa henerasyon ngayon, sila'y mga palaso, nalalampas. No? Up to eternity. Yung mga kabataan, kung sinasabi niyong kabataan kayo, may lakas kayo, may napakadami niyong oras sa kaibigan, pero na-share niyo ba kung gaano sila kamahal ng Panginoon? Lalo po nung Friday, kaya sabi nga, may iniaatang sa akin si Ate Ningning. Sabi ko, Ate Ningning, loaded po yung mind ko ngayon. Kasi sa Bible study, ako din na mag-share. Kasi nga, si Pastor may asthma. So, habang naalala ko yung kaibigan ko, sabi ko, itong kaibigan ko, bakit mas marami siyang nagawa kaysa sa akin. Yung hindi ko naabot niya. Pero iisa lang siya na nalaman ko na sa pagbabahagi ko, na sa pagdadala ko siya sa Panginoon, naging iba yung impact niya sa kanya. Dahil naranasan niya ng lubos kung ano yung sinasabi ko tungkol sa Panginoon. Minsan iniisip natin, ang hirap mag-share, paano ko ba ibabahagi ito? Pero isa lang yung bagay na naalala ko na lagi ko sinasabi sa kanya. Sinishare ko sa kanya kung ano yung ginawa at pagtugon na ginagawa ng Diyos sa aking mga panalangin. At matindi pa ho siya, ang ginawa niya. Lately ko na lang nalaman, malapit na siyang ikasal, in-invite niya ako. Wala yung magulang niya doon. Kasi ano po sila dekandado, tapos sila yung pamilyang nagpapabasa sa daan, sa mga bangketa. Taga-Caloocan ho siya Hindi ko nga alam kung saan dito sa Caloocan, laki ng Caloocan. Pero ganun yung ugali nila. Kaya ang hirap pong i-sharean, di ba? Pero nagulat po ako sa kanya, yung boss namin, ganun din Inoferan siya na nga, sa pari ka na, sorry po sa pari ka na magpakasal. Bibigyan kita ng lupa't bahay. Sabi ko, ano ginawa mo? Ni-reject ko. Diba? Simpleng sharing lang po ang ginawa ko sa kanya, pero naging impact sa kanya, pati sa pag-aasawa, naging priority niya yung kalooban ng Diyos. Pero hindi ko po naturo lahat sa kanya. Kundi sinamahan ko lang siya sa paglakad. Pag may problema siya, sinishare ko sa kanya ano ang pwedeng gawin ng Lord sa buhay niya. At nalaman ko na yung ministry niya mas malawak pa kaysa sa akin. Tinan nyo nagagawa nung isa. Sabi ko, isa lang to kung mas marami pa yung naging ganun. Di po ba? Hindi man dito sa church na to napunta. Pero, yung kayang gawin ng Panginoon habang bata pa tayo. Habang may lakas pa po tayo. Amen. Kaya yung po mga anak natin, habang mura ang isip, dalhin po natin sa Sunday School. Matutunan nila ang salita ng Diyos. In conclusion po, sabi nga, the legacy of a godly mother.
pag sinabi pong legacy, pamana, inheritance, iniiwang alaala. Ayan. Hindi yung kung kailang wala na, lilibing na, tsaka natin inaalala, sabi ni lola ko. Po. Sabi ng lola ko, sabi ng nanay ko, tsaka natin maalala. Di ba? Sabi, celebrate mothers not for what they do, but for what they uphold and enforce. Ayan. Being a mother is not just a role, it is a calling. Ito'y pagtawag ng Diyos to enforce heaven's values on earth. Tayo po yung nag-enforce, tayo yung nagpapalakas, tayo yung nag-i-implement kung ano yung salita ng Panginoon, ano ang gagawin ng Diyos sa ating mga naglilingkod sa Panginoon. Bilang nanay, paglilingkod po sa Panginoon yan. Bilang tatay, paglilingkod po sa Panginoon yan. Bilang anak, paglilingkod sa Panginoon yan. Kaya mothers keep enforcing God's truth. Children, honor the teachings and sacrifices of your mother. Kaya nga po yung verse natin sa una, sabi doon, no? Sabi po doon, magiging ano siya? Corona at kwintas. Sino lalagyan ng corona at kwintas? Yung anak. Diba sabi po doon sa unang talata natin? Diba sabi po dyan? Tingnan nyo, sabi? Diba? Anak ko, dinggan mo ang aral ng iyong ama at huwag ipagwawalang bahala ang turo ng iyong ina sapagkat ang mga iyon ay parang korona sa iyong ulo, parang kwintas na may dalang karangalan. Kasi po yung resulta, kayong mga anak ang magdadala. Di ba? Kayo ang makakaranas nun, yung pagpapala ng Panginoon. Yan. Kaya nga sabi dito, children, honor the teachings and sacrifices of your mother. Church, support and uphold the work of godly motherhood. Ayan. Salamat sa Panginoon. Nagkakaroon po tayo ng mga joint fellowship, kabataan, leaders, kababaihan, gayon din ng kalalakihan. Sabi nga po, what legacy is being left behind? Ano po yung legacy? Ano po yung alaala na iniiwan natin? Ano po yung pamana na iiwan natin sa mga anak natin? Nung bago pa lang kami nagmi-ministeryo, sabi ko kay pastor, Papa, magpakatatag ka. Naniniwala ako sa katapatan na gagawin mo at paglilingkod sa Panginoon. Aanihin namin ng mga anak mo yan. Kasi yun yung time na, sabi niya, wala siyang pangmatrikula sa anak namin, magsisimula na mag-aral si Junel noon. Pero sabi ko, ako naniniwala sa taong naglilingkod sa Panginoon, hindi pagkukulangin niya. Hindi niya pagkukulangin. Kaya sabi ko, magpakatatag ka. Kasi yung pananampalataya lang natin, ang mapamamana natin sa mga anak natin. Kaya sabi ko sa mga anak ko, anak, magiging panatag ako na mawawala sa mundo pag nakita kong kayo'y naglilingkod at nagmamahal sa Panginoon. Bakit? Naranasan ko po yun. Ako po yung una nakakilala sa pamilya, mga magulang ko hindi. Pero nagpatuloy po akong lumakad na nampalataya sa Panginoon. Pinanghawakan ko po yung mga pangako, salita ng Panginoon. Masasabi ko po na hindi ko po binigyan ng problema ang magulang ko simula nung mag-asawa ko. I prove, sabi ko, Panginoon, patutunayan ko sa mga magulang ko na tama ang pagpapasya ko. Magpapamilya ako, papakita ko na kaya kaming buhayin ng Panginoon. Maski nung nagpasya po si Pastor na pareho na kaming hindi maghahanap buhay, magfo-full time kami sa ministry.
Ni minsan hindi po ako humingi ng tulong sa magulang ko. Ni minsan hindi ko sinabi sa magulang ko, Nay, wala kaming bigas, wala kaming pagkain, wala kaming ganito. No. Kahit na nararanasan namin na bukas wala na akong isasaing, hindi dumadating ang kinabukasan, may isasaing kami. May isang kababaihan na nagtitinda sa daan. Sumisigaw ng gulay, maaga pa, 6:00 pa lang. Isang ina na itinataguyod ang kanyang pamilya. Dumadalo po sa church. Ang bahay nila noon, yuyuko ka. Kaya nung dinalaw namin, Sister Nene, naalala niyo yung bahay namin? Oo naman ho, yuyuko muna po kami bago kami makapasok sa bahay niyo. Madalas baha. May dala po siyang bigas, may dalang grocery, may dalang tinitinda niya. Pagdating nung hapon, nagulat ako. Naiyak ako nung pag-alis niya. Panginoon, ito yung mga tao na kung titingnan mo, walang pinag-aralan, nagsisikap sa buhay. Pero nakita ng ilan po yan, ng ating mga kasama, na taga-Dampalit. Ang bahay nila, malaki po sa bahay namin. Buong pamilya nila, may kanya-kanya ng bahay. Yung anak niya, kahit hindi nakatapos ng kolehiyo, may sariling bahay din. Sabi ko, Lord, hindi ka sinungaling. Kaya sabi ko sa kanila, alam ko naman po yun. Di ba hindi po sinungaling si Lord? Sabi niya, opo, Sister Nene. Hindi ko na pinaalala sa kanya na dati kayo nga po yung nagdala sa amin ng gulay, tsaka ano. Nasundan ba yon? Hindi po. Yung gulay, tsaka ano, hindi na po. Pero sila'y nagpapatuloy sa Panginoon. Kasi, yung time na nanalangin ako, siya yung tugon eh. Siya yung tumugon sa Panginoon. Sabi niya, Sister Nene, ano po yan? Galing sa Panginoon. Kaya paano mo tatalikuran yung kahirapan? Paano mo tatalikuran yung paglilingkod sa Panginoon sa kabila ng kakulangan? Kung bago ka magutom, nariyan na yung tugon. And these mothers na patuloy na naglilingkod sa Panginoon, kumakatagpo sa kalagayan ng mga manggagawa ng Diyos. Nakita ko po yung progreso ng buhay nila. Hindi lang tubong lugaw ho yun eh. Diba? Magkano yung binigay sa amin? Pero ang pinalit ng Panginoon sa kanila, milyon-milyon. Diba? Sabi ko nga kanina, you cannot outgive God. Pag naglingkod po tayo, daragdagan ng Diyos yung buhay natin dahil lalo niya tayong ginagamit. Ngayon po, ano po yung ipamamana natin sa mga anak natin? Di ba napakasarap pumikit, mahiga, napantay ang paa mo, na alam mo yung mga anak mo sumusunod kung paano ka naglingkod sa Diyos na buhay. Hindi ka mangangamba na magugutom sila kasi wala ka na. Kundi sila mismo, mararanasan nila ang personal na relasyon sa Panginoon. Paano nagpapala, tumutugo, nagpapatawad, kumikilos ang Diyos sa buhay niya. Amen. Ngayon po, gusto niyo po bang pagpalain ng Diyos ang mga mahal niyo sa buhay? Maglingkod po tayo sa Panginoon habang may panahon na ibinibigay sa atin ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Lord, salamat sa iyong kabutihan, salamat sa iyong kadakilahan. Salamat sa mga ina, Panginoon, na patuloy na naglilingkod sa iyo.
Salamat, Panginoon, dahil patuloy kang kumikilos sa buhay ng bawat ina, Panginoon. Nawa maalala ng mga anak ano yung ipinagtiis ng kanilang ina. Ano yung pinagtiyagaan nila upang ang maging buhay nila ay maging masagana at maayos, Panginoon. God, pagpalain mo rin ang mga anak, Panginoon, na patuloy na sumusunod sa kanilang mga magulang. Makita nila, Panginoon, ang kamay mo, Panginoon, na patuloy na nagpapala sa sino mang sumusunod sa iyo. God, we uphold, Lord, itinataas namin sa iyo, Panginoon, lahat ng mga nanay, Panginoon. May problema man sila, may pagsubok man sila, may tiisin man sila, Panginoon. Alawin mo po ang bawat isa. Lord God, in Jesus' name, we pray. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin, maging ang mga ama na narito, mga anak na naririto, maging ating mga online viewers, O God. Mangusap ka po sa kanila. Na patuloy nilang suportahan ang kanilang mga ina. Suportahan hindi lang sa pananalapi, Panginoon, kundi bagkus suportahan ang kanilang mga ina na patuloy na naglilingkod sa iyo, Panginoon, sapagkat ang paglilingkod ng kanilang mga ina ay hindi ang kanilang ina ang aani, kundi silang mga anak, Panginoon, sapagkat yun ang iyong pangako. Salamat, salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. We give you glory, honor, and praise. Inaanyayahan ko po lahat ng nanay, nagpapakananay, at pumupuno sa pagiging nanay. Ayan, kasi yun po yung sermon eh. Naanyayahan ko pa kayong lumapit dito. We thank you, Lord, and we glorify your name. God, nakikita mo po lahat ng mga nanay na ito. May kani-kanya po silang panalangin. May kani-kanya po silang hangarin, Panginoon. Lord, in Jesus' name, we pray. Oh, Lord Jesus. Lord, alam po namin mahalaga sa iyo ang mga nanay na to. Ang mga kababaihan na ito, Panginoon, sapagkat mayroon kang layunin at pagpapalang bukod sa kanila, Panginoon. God, in Jesus' name, Lord. Kariktan ang iyong mukha. Hihilingan ko yung ating mga leaders. Sa iyong pagkilos. I-hands niyo po ang mga nanay na to. Mga nanay na may pasanin. Mga nanay na may mga kahilingan sa Panginoon. God, in Jesus' name, Lord. Katagpuin mo po ang bawat isa, Panginoon. Katagpuin mo po, Panginoon. Lord, in Jesus' name. Alam mo po laman ang puso ng bawat mga nanay nito, Panginoon. Panalangin para sa kanilang mga mahal sa buhay, Panginoon. In Jesus' name. Panalangin sa kanilang mga anak, Panginoon. Patuloy namin inaangkin ang iyong pagliligtas, O Diyos. Sa mga asawang lalaki, Panginoon. Sa mga anak, Panginoon, O God. Nakikita mo po ang kanilang mga luha. Lord, in Jesus' name. Bigyan mo po ang bawat kababayan nito ng kaaliwan, ng lakas ng loob, magpatuloy, Panginoon, sa iyong layunin. Makita
Makita nila ang kanilang kahalagahan sa kanilang mga pamilya. Makita nila, Panginoon, nagagamitin mo ang bawat babaeng ito, Panginoon, upang mapagpala ang iba. Na dahil sa kanilang pagtatapat sa iyo, ang iyong pagpapala'y dadaloy sa hanggang sa ika-4 na salinlahi, Panginoon. Oh God, in Jesus' name. In Jesus' name, Lord. Hallelujah. Oh God. Lord, in Jesus' name. Lahat mo po ang mga kapatid, oh God. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Iparanas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Iparanas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Iparanas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Iparanas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Iparanas mo, Diyos. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Iparanas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan.
po, Panginoon. kalwalhatian. Oh, we give you glory. We give you honor. We give you praise. We thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Lord. Ang kalangitan. Yes, Lord. Yes, God. Tila Ang iyong ngalan. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Yes, oh God. Iparanas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming, yes, Lord God. puspos ng Puspusin mo po kami lahat, oh God. aming kalangitan. Bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Salamat po, Panginoon. Lahat ng ito, Panginoon, makikita ng lahat na nakapaligid sa amin ang kahalagahan ng buhay na ipinahiram mo sa amin, Panginoon. At pupurihin ka nila, Panginoon, sapagkat kami iyong niligtas. Pupurihin ka nila sapagkat makikita na nila na ang sinasabi naming Diyos ay Diyos na buhay. Hindi lamang sa salita, kundi makikita nila sa aming mga buhay ang kilos ng iyong mga kamay. Salamat po, Diyos, sa iyo lahat ng kapurihan kalwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. O dakilang Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Nakikita mo po kami, Panginoon. Nakikita mo po kung paano po kami nagaganak sa iyong presensya, O God. Patuloy po kami, Lord God, na magpupuri, magsasamba at magwawalhati sa iyong pangalan, sa iyong kadakilaan at pag-ibig mo sa amin, sa bawat isa, Lord God. Lalo na po sa mga kananayan, O Lord. Patuloy ka namin puri, sasamahin, Lord God. Dahil ikaw ay tunay na dakila, ang pagmamahal mo ay hindi nagmamali, O God. Hayaan mo, Panginoon, na patuloy po kami manangan lamang sa iyo, Lord. Maraming pagsubok, yes, Lord, pero nandyan ka, Lord. Kaya naman po, hayaan mong humayo po kami, Lord God. Lumabas po kami ng sambahang ito na may kagalakan sa puso dahil ikaw ang nagahari sa aming buhay, Lord. Patuloy po namin i-claim to, O God, hanggang sa ikaw ay dumating, Panginoon. Patuloy na ang kagalakan sa puso namin ay hindi mawala o maagaw ng kaaway dahil binabantayan mo po kami ng iyong banal na Espiritu. Hallelujah, hallelujah, O God. Purihin ka, O Lord. Kaya mo po, Panginoon, ng banal na Espiritu ang patuloy na gumabay sa amin, sa aming paglalakbay pa sa mga araw, taon na ipagkakaloob mo pa sa amin, Lord God. Kaya naman, Lord, puspusin mo po kami, pabanalin mo po kami ayon sa iyong layon. Tataas ka namin. Kaya naman po, sa iyo po ang lahat ng kapurihan, kadakilaan, katwalhati. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus na tangi naming tagapagligtas. Amen, amen, amen. Taas po natin ang ating mga kamay sa Panginoon sa patuloy nating pagbibigay ng pagpapalaga sa ating mga nanay. Bigyan natin pagpapalaga ng Diyos na siyang pinagmulan ng lahat ng ating mga mabuting mga ina. At maging sa ating pasamantal paghiwa-hiwalay, tanggapin ang bawat isa ang basbas pagmamahal ng Diyos Ama. Patuloy na biyaya at pagliligtas at pagpapagaling ng Diyos Anak at patuloy na pagkipisan, kaaliwan, patnubay at gabay ng Diyos Espiritu Santo suma ating lahat ngayon at magpakailanman. Amen, amen, amen. God bless you po, God bless po, God bless. Kamain po tayo sa isa't isa. Batiin mo natin muli ang ating mga nanay. Amen. Happy Mother's Day! Happy Mother's Day. Happy Mother's Day.